Naranasan mo na bang ibuhos lahat ng oras mo, yung talino mo at lakas mo sa isang ministry o kaya sa isang team? Ginagawa mo naman lahat ng tama eh. Oo, yung tipong may maayos na sistema na kayo, maganda yung mga plano, tapos malinaw yung vision nyo. Eksakto. Pero kahit anong gawin mo, parang may laging sumisira sa huli, alam mo yun? Bigla na lang, may mag-aaway dahil sa isang simpleng miscommunication. O kaya naman, bigla ka na lang makakaramdam ng matinding pag-ubos ng lakas na parang gusto mo na lang sumuko. At kung pamilyar sa iyo ang pakiramdam na yan, hindi ka nag-iisa. Madalas kasi, yung tunay na kalaban, hindi yung unang iniisip mo eh. Kaya sa malalimang pagsisid natin ngayon sa usapang ito, hihimayin natin ang isang napakadetalyadong source document. Ang pamagat nito ay Spiritual Warfare and Discernment in Ministry. Napakaganda ng material na yan. Totoo. At yung pinaka-mission natin sa usapang ito ay bigyan ka ng isang shortcut. Kumbaga isang malinaw na framework para maging maalam kung paano ba talaga kikilatisin yung mga nakatagong problema sa ginagawa mo nang hindi ka nalulunod sa sobrang daming teorya. Kasi kailangan nating linawin agad ito. Ang pamumuno, lalo na sa isang pananampalatayang komunidad, hindi yan neutral na espasyo. Hindi siya safe space lang. Hindi talaga. Kapag gumagawa ka ng isang bagay na may halaga, asahan mo na may sasalungat sa'yo. Kumbaga, nasa gitna ka ng isang labanan. At dito yata nagsisimula yung pinakamapanganib na pagkakamali ng maraming leader. Kasi ang iniisip natin, nagkulang lang sa galing or sa budget o kaya sa tao. Oo, pero ayon sa teksto natin, ang pinakamalaking bitag talaga ay yung maling diagnosis ng sitwasyon. Bale, may dalawang magkasalungat na maling pananaw na madalas nating makita kapag may pumutok na problema sa isang organisasyon. Okay, himayin natin yan. Kasi alam mo, kapag pinag-uusapan natin ng medical diagnosis, laging may inaasahang presisyon eh. Parang x-ray machine, kapag nabali yung braso mo, ipapakita sa x-ray yung malinaw na bali. Tapos sasabihin ng doktor, ayan, lalagyan natin ng semento. Oo, pero kapag pumasok ka sa mundo ng pamumuno, biglang nasisira yung x-ray machine na yon eh. Napakalabo ng landscape. So ano ba itong dalawang maling pananaw na binabanggit sa source natin? Bale, ang una, ito yung tinatawag na denial o yung under-spiritualizing. Ito yung pananaw na lahat ng problema ay issue lang sa proseso, sa HR, o simpleng hindi pagkakasundo ng ugali ng mga tao. So parang walang espiritual na dimension sa nangyayari. Eksakto. Walang spiritual dimension para sa kanila. Halimbawa, palaging may nag-aaway sa team ninyo. Ang solusyon ng isang leader na nasa denial ay, kailangan lang nating ayusin ang ating Google Calendar. O kaya, kailangan natin ng mas malinaw na communication protocol. Inaayos nila yung system sa labas. Oo, inaayos nila yung system, pero ang totoo, may malalim na issue ng pride o kaya inggit na siyempre hindi naman nakukuha sa isang simpleng memo, di ba? Nakakabulag yun sa katotohanan. So yun yung isang extreme, yung binabaliwala yung espiritual. Tapos, sa kabilang dulo naman, nandun yung tinatawag nating hysteria o yung over-spiritualizing naman. Ito yung pag-aakala na bawat maliit na miscommunication, bawat na late na meeting, o bawat ulan na sumira sa event ninyo, Diretso atake agad ng demonyo. oo, atake na agad dyan. Everything is a demon. Teka, para itong pagpunta sa doktor kapag inuubo ka. Kung inuubo ka, hindi mo naman agad iisiping may malubhang cancer ka para magpanik at umiyak sa labas ng ospital, di ba? Hindi ka dapat maging hysterical. Oo, OA na yon. Pero sa kabilang banda naman, at ito yung sinasabi mong denial kanina, hindi mo rin dapat isiping simpleng ubo lang ito na mawawala rin sa pag-inom ng tubig, lalo na kung may malalim na palang impeksyon sa baga mo. Kailangan mo talaga ng tamang diagnosis. Napakagandang paglalarawan yan. Kasi ang parehong extreme na yan, parehong mapanganib yan sa isang komunidad eh. Isipin mo ito, kapag ginawa mong espiritual ang lahat ng bagay, unti-unting nawawala yung personal na pananagutan. Kasi madaling manisi. Totoo, nagiging magandang palusot ang spiritual attack para hindi mo harapin yung katotohanang baka toxic na talaga yung sistema ninyo. O kaya,
Baka masama lang talaga ang ugali mo bilang leader kaya nag-ahalisa ng mga tao. Mas madaling sisihin ng kaaway kesa aminin na kailangan mong magbago eh. Grabe yan. Ang sakit pakinggan nun pero totoo. Madalas gamitin yung inaatake tayo card para takpan yung sarili nating incompetence o kawalan ng pasensya. At sa kabilang banda naman, kapag itinuring mong normal lang ang lahat ng nangyayari, nawawalan naman ng depensa ang komunidad mo. Nakakalimutan mo yung prinsipyo dun sa Epeso 6 na ang laban natin ay hindi laban sa tao, hindi ito laban sa laman at dugo. Makes sense. Kapag maling laban yung hinaharap mo, syempre, inuubos mo ang enerhiya mo sa maling solusyon. Inaayos mo yung schedule, pero ang tunay na problema pala ay isang malalim na espiritual na pagdududa o paglayo ng puso. Kaya kung alam natin na may malalim na impeksyon, kung meron talagang spiritual opposition, ano ba talagang itsura nito sa pang-araw-araw? Kasi base sa binabasa nating source, napansin ko, hindi pala ito laging maingay o dramatiko. Walang special effects. Oo. Walang eksena na parang sa horror movie na lumilipad yung upuan. At yan ang dahilan kung bakit napakaraming nahuhulog sa bitag na ito eh. Ang kalaban kasi, hindi yan madalas umaatake sa pamamagitan ng mga malalaking skandalo na agad magpapagising sa lahat. So paano siya umaatake? Gumagamit ito ng taktika na tinatawag sa teksto na gradual erosion o yung unti-unting pagguho. Parang alon yan, na dahan-dahang inaanod yung buhangin sa ilalim ng pundasyon ng isang bahay. Hindi mo namamalayan na nangyayari na pala, hanggang sa bigla na lang bumigay yung pader. So hindi ito bigla ang pagsabog, pagkaagnas pala siya na dahan-dahan. Ano yung mga tahimik na taktika na ito sa mga leader? Bale, 4 ang binanggit sa source. Una dyan yung mga half-truths o yung kalaating katotohanan. Bakit half-truth? Kasi kung buong kasinungalingan yan, napakadaling mahalata eh. Ang ginagawa nito, kumukuha siya ng isang totoong sitwasyon. Tapos, binabaluktok ng kaonte para magtanim ng pagdududa. May halimbawa ba tayo dyan? Halimbawa, may nagkamali ka sa isang event, papasok yung kaisipang, ayan, nagkamali ka. Hindi ka sapat para sa posisyong ito. May bahid ng totoo kasi nagkamali ka nga naman at wala namang taong perpekto. Pero ginagamitan ito hindi para magpakumbaba ka, kundi para paralisahin ka ng takot. Wow! Para siyang lason na hinaluan ng paborito mong inumin. Hindi mo malasahan yung lason kasi natatakpan ng katotohanan eh. Tapos papasok na yung imposter syndrome. Eksakto. At kapag naramdaman mo yon, minsan mapapatingin ka na sa ibang leader para sukatin yung sarili mo. Na nagdadala sa atin sa pangalawang taktika, diba? Yung pagkukumpara or comparison, lalo na sa social media ngayon. Tinitingnan mo yung kabilang church or organization, mas marami silang tao, mas maganda ang production nila. At ang pagkukumpara na yan yung palihim na sumisira sa kaluluwa ng isang leader. Kapag tumitingin ka kasi sa tagumpay ng iba, dalawa lang ang karaniwang ibinubunga niyan, kayabangan o pagkadismaya. Teka, paano kayabangan? Kayabangan kung pakiramdam mo ay mas magaling ka o mas malalim yung turo mo kaysa sa kanila. Ah, okay. Tapos pagkadismaya naman kung pakiramdam mo na pag-iiwanan ka na. Pareho yung mapanganib kasi inaalis nito yung focus mo doon sa kung ano ba talaga ang ipinapagawa ng Diyos sa'yo sa mismong lugar kung nasaan ka. At habang pinapasok ka ng mga pagdududa at comparison na ito, lalong kang napapagod sa loob, which connects directly sa isa pang silent killer dun sa dokumento, yung matinding pagkakapagod o fatigue. Pero wait lang, kailangan ko ng paglilinaw dito. Sige, ano yon? Hindi ba ang pagod ay pagod lang? Paano naging bahagi ng spiritual erosion ang physical na pagkakapagod? Kung kulang ako sa tulog kasi nagbuhat ako ng chairs, hindi ba natural lang na antukin ako at mapagod? Oo naman, natural yun. Pero ang ipinapaliwanag dito, nagiging tulay ang pisikal na pagkapagod patungo sa espiritual na kahinaan. Kumbaga, ang pagkapagod ay hindi naman lumilikha ng bagong kasalanan eh. Ang ginagawa nito,
Ibinababa nito yung mga depensa mo at inilalantad yung mga dati mo ng kahinaan. Parang kapag pagod ka, mas maiksi yung PC mo? Tama, kapag pagod ang isang leader, mas manipis ang pasensya niya. Mas madaling mainis, mas madaling magduda sa motibo ng iba, at mas madaling sumuko sa tukso. Pinapalabo ng pagkapagod yung kakayahan mong kumilatis eh. Grabe yan. So ang pagkapagod pala, ibinababa niya yung drawbridge ng kastilyo natin. Tapos kapag mababa na yung depensa, dyan napapasok yung pang-apat na taktika, yung hindi na resolbong hinanakit or unresolved offense. Dito ko nakikita yung mga passive-aggressive comments sa group chats natin eh. Oo, yung mga parinig. Yung mga maliliit na misunderstanding na imbes na pag-usapan ng maayos, itinatago na lang. Sasabihin, hayaan mo na, pagod lang yan, hanggang sa maging isang malaking pader na naghahati sa team. Ganon eksakto gumagana yung bitag ng hinanakit. Nagsisimula lang yan bilang isang maliit na sugat. Pero dahil hindi nilinis ng pagpapatawad at komunikasyon, nai-infect ito nagiging ugat ng pagkakabaha-bahagi. Dito na magiging sobrang interesante yung usapan para sa akin. Kasi may napansin akong pattern sa mga documents natin. Kung tingtignan natin yung timing ng mga atake, katulad sa kwento ni Nehemias. Oo, yung pader. 'Di ba binubuo niya yung pader ng Jerusalem, inatake siya ng sabotahe at panlilibak. Hindi nung mga panahong wasak yung pader at wala silang ginagawa Inatake siya habang naitatayo na ito at halos matapos na. Tapos si Jesus din. Sa disyerto. Oo, inatake niya ng tukso pagkatapos ng bautismo niya kung saan narinig niya yung boses ng ama na nagsasabing kinalulugdan siya. Bakit ganon? Kung kailan nagiging epektibo at gumaganda yung takbo ng isang bagay, doon pa umaatake. Kung iko-connecta natin ito sa mas malaking larawan, napakalohikal nito. Hindi inaatake ng kalaban ng mga walang kwentang bagay. Bakit ka magsasayang ng bala sa isang kalaban na wala namang ginagawa, di ba? Oo ngay naman. Ang isang komunidad na puro ingay lang pero walang lalim, hindi pinapansin ng kadiliman yan Pero ang paglago ng ministry mo, yung pagkakaisa ng team mo, yung katapatan nyo sa pagpapatawad, ang mga ito ay direktang banta sa kaharian ng dilim. Asahan mo ang pagtindi ng laban kapag gumagawa ka ng halaga. Alam mo, ang sarat marinig niyan para sa mga leader na nakikinig ngayon na pakiramdam nila ay bugbog sarado sila. Yung akala mo pumapalpak ka kasi ang bigat ng pressure. Ang totoo pala, inaatake ka lang kasi nagiging efektibo ka. Pero dahil napakatahimik ng atake, yung erosion nga, madalas pala itong nag-uumpisa hindi sa labas kundi sa loob mismo ng isip natin. Totoo yan. At dyan papasok yung konsepto ng mga strongholds o kuta ng isipan na binabanggit ni Apostol Pablo sa 2 Corinto 10. Ang mga kuta, hindi lang ito mga literal na pader o mga panlabas na hadlang tulad ng kawalan ng pera o paninira ng tao. Ito ay mga fortified patterns of thinking. Mga nakaugalian na. Oo, nakaugalian at matitibay na paraan ng pag-isip na lumalaban sa katotohanan ng Diyos. At alam mo, ang nakakagulat na natutunan ko rito, ang mga kutang ito, minsan hindi sila mukhang masama Wala namang leader nagigising at sasabihin, gusto kong maging mapagmataas ngayon. Nagbabalat kayo silang mga birtud. Anong magandang halimbawa niyan? Yung tinatawag nating labis na pagtitiwala sa sarili o self-reliance. Madalas, tatawagin nating itong dedikasyon o pagiging masipag Yung tipong may messiah complex na tayo, na sinasabi nating kung hindi ko gagawin ito, babagsak ang lahat. Oo, yung pakiramdam na ikaw ang tagapagligtas. Eksakto. Sa labas, mukha itong kabayanihan pero ang totoo, kuta pala ito na nag-aalis ng pag-asa natin sa Diyos. Napakatotoo niyan. Ang isa pa dyan ay yung takot sa tao o yung fear of man. Madalas itong magbalat kayo bilang pagiging sensitibo o peacemaking Hindi mo sinasabi yung totoo sa isang miyembro o hindi mo tinatama yung mali niya. Kasi ang palusot mo, ayaw kong makasakit ng damdamin. Pero ang totoo, Ang totoo,
Takot ka lang na hindi ka nila magustuhan o baka magalit sila sa'yo. Pinoprotektahan mo yung sarili mong imahe, hindi yung kaluluwa nila. At nandyan din yung pagiging perfectionista na nagkukunwaring excellence. Nako, guilty ako dyan minsan. Yung gusto mo flawless lahat ng galaw ng team? Pero ang perfectionismo, yung pamantayan mo napakataas na palagi kang dismayado sa mga tao sa paligid mo at kahit sa sarili mo. Sa likod kasi niyan ay yung maling paniniwala na ang halaga mo ay nakabatay sa perfectong performance mo. So, kung ganito ka-subtle at nakabalat kayo yung mga kuta sa isip natin, paano natin ito wawasakin? Kasi, hindi yata ito kaya ng simpleng positive thinking lang eh. Hindi nga, kaya inimumungkahi ng source natin yung konsepto ng preemptive faithfulness. Ibig sabihin nito, pinapanalo mo na yung laban bago pa man ito magsimula. Wait, teka? Paano yung panalo ka na agad? Parang, pandaraya yun na. Paano yun? Isipin mo yung isang mahirap na pulong. Yung meeting sa board o sa team na alam mong magkakainitan kayo. Kapag pumasok doon yung leader na puno ng takot o kaya nagmamalaki sa sariling galing, talo na agad siya bago pa man siya magsalita. Bakit? Kasi nakapasok na yung kuta sa isip niya eh. Oo nga, no. Ano itsura ng preemptive faithfulness? Ito yung leader na nananalangin muna sa kotse niya. Nagpapatawad sa isip niya sa mga taong posibleng kumontra sa kanya bago pa man sila magkaharap, inaalis niya yung kayabangan bago pumasok sa kwarto. Kumbaga, ibinigay na niya sa Diyos yung resulta. Ang laban ay naipanalo na sa parking lot pa lang. Grabe, I love that concept. Winning the battle in the parking lot. Ang ganda nun. Pero, syempre sa araw-araw nating ginagawa, hindi sapat na wasakin lang yung kuta sa isip natin. Kailangan natin ng matalas na kasanayan para protektahan yung mga pinamumunuan natin. Higit sa talino, kailangan natin ng discernment o pagkilates. Totoo yan. At sa pag-aaral natin, hinati ito sa 3 mukha eh. Ano-ano yung 3 na ito? Kailangang malinaw sa atin na ang discernment ay hindi lang basta mystical na pakiramdam o hula. Kasanayan ito eh. So ang unang bahagi, yung doctrinal discernment, ito yung pagbabantay sa lalim ng ebanghelyo. Hindi sapat na may binabanggit na Biblia, yung isang guest speaker, kailangang bantayan kung iniiwasan niya yung mga mahihirap na paksa. Tulad ng ano? Tulad ng tawag sa pagsisisi, kabanalan, at totoong pagbabago. Minsan kasi ginagawa ng napakagaan ng mensahe para lang mas maging komportable ang tao. Pero nawawala na yung tunay na diwa ng krus. Alam mo, magandang isipin ito na parang isang bahay eh. Ang doctrinal discernment ay yung pag-alam kung aling pader yung load-bearing wall na humahawak sa bigat ng buong bahay. Paano yun? Minsan kasi may magsasabing, ang pangit naman itong konkretong toste ng pagsisisi. Gibain natin para mas maging open concept tayo. Mukha ngang mas maluwag sa labas at mas maraming papasok, pero dahil tinanggal mo yung pinakapundasyon, kalaunan babagsak yung buong bubong sa mga tao eh. Napakalinaw na analohiya niyan. Hindi mo pwedeng ikompromiso yung katotohanan para lang sa aesthetics o dami ng tao. Ngayon, ang pangalawa naman ay ang relational discernment. Ito yung pagtingin sa mga tao ng may malinaw na mata pero may pusong nagmamahal. Ito yung pag-unawa na ang motive ng tao ay madalas magkahalo eh. Yung mixed motives ba? Teka, bigyan natin ng senaryo yung nakikinig sa atin ngayon. Paano kung meron kang pinakasipag na volunteer? Siya yung laging nauuna, siya nag-aayos ng chairs, pero napansin mo, naglilingkod pala siya kasi gusto niya laging nasa stage. Gusto niyang palaging pinupuri. Tapos nagtatampo kapag hindi na-recognize. Anong gagawin mo? Tatanggalin mo ba agad dahil may kayabangan yung motibo niya? Diyan papasok ang relational discernment. Kung wala kang discernment dyan, dalawa lang gagawin mo. Either kukonsentihin mo siya dahil kailangan mo yung sipag niya, o kaya
Itatakwil mo siya ng tuluyan dahil hindi purong espiritual yung puso niya. Ano yung tamang gawin? Ang tunay na discernment, hindi ibig sabihin na masama siyang tao na kailangang itapon. Ibig sabihin lang niyan, bilang leader, nakikita mo yung kahinaan at sugat niya na naghahanap ng atensyon. Kaya gagabayan mo siya ng may awa at katotohanan. Kumbaga, i-disciple mo siya. Hindi ka nagiging cynic na masama na agad ang intensyon niya, pero hindi ka rin bulag. Ganda. Biyaya at katotohanan na magkasama eh. Ngayon, pumunta tayo sa pangatlo na para sa akin, pinakamahirap yata i-master, ang situational discernment. Oh, ito yung pag-alam kung kailan gagalaw at kailan maghihintay. Hindi ba't yung linyang ipagdadasal ko muna o maghihintay ako sa timing, ginagamit lang nating palusot madalas para mag-procrastinate o kaya para iwasan yung mahirap na confrontation dahil takot tayo? Magandang punto yan. At totoo na maraming leader ang nagtatago sa likod ng panalangin para iwasan ang responsibilidad nila. Pero ang biblical na paghihintay, hindi kailanman yan pagiging pasibo at lalong hindi ito pag-iwas. Anong itsura ng aktibong paghihintay? Ang tunay na paghihintay ay puno ng panalangin at paghanda. Tingnan mo yung kwento ni Reyna Esther. Nang malaman niya yung banta sa kababayan niya, hindi siya basta padalos-dalos na sumugod sa hari Nag-ayuno siya, nagdasal, nag-isip ng estrategya bago siya nagsalita. Ganon din si Nehemias. May kasamang matinding, practical at spiritual na paghahanda. Pero hindi lahat ng sitwasyon pwede kang maghintay ng matagal, di ba? Tumpak. At doon din papasok yung talas ng situational discernment. Ito ang magsasabi sa iyo kung kailan hindi ka na dapat maghintay. May mga sitwasyon na kapag hindi mo kinomfronta agad, lalasunin nito ang buong komunidad Isipin mo yung ginawa ni Apostol Pablo nang tuwirin niya si Apostol Pedro sa publiko sa Galacia. Oo nga, hindi niya sinabing ipagdadasal ko muna si Pedro ng 1 buwan. Agad siyang kumilos dahil ang mismong ebanghelyo yung nakataya Kaya ang situational discernment, ito yung karunungan na makita kung kailangan ba ng panahong lumambot ang mga puso o kung kailangan na ng mabilis at tuwirang aksyon para protektahan yung tao. Grabe, ang pagkilatis pala, hindi lang yan pag-alam kung ano ang tama at mali Tungkol din pala ito sa kung kailan ang tamang panahon para gawin ang aksyon. At tulad ng binanggit mo kanina, hindi natin makukuha yung kalinawan na ito kung ang isip at puso natin ay puno ng ingay at pagkakapagod. Kaya napakahalaga na manatiling nakakonekta sa Diyos. Siya lang naman ang makakapagbigay ng karunungan sa gitna ng magulo nating sitwasyon Oo nga, kaya para sa iyo na nakikinig at sumama sa malalimang pagsisid natin ngayon, ibubuod natin lahat ito. Kung may isang bagay kang iuwi, ito yun. Ang pamumuno, ang ministry mo, hindi yan tahimik at patag na biyahe. Ito ay isang banal na ladanan, may mga unti-unting pagguho, may mga kuta sa isipan na nagbabalat kayong mabuti, at lagi kang nangangailangan ng malalim na pagkilatis. Ngunit ang pinakamahalagang katotohanan mula sa pinag-aralan natin na hindi natin dapat kalimutan ay ito. Sa laban ng ito, hindi tayo lumalaban para makamit ang tagumpay. Lumalaban tayo mula sa tagumpay na nakamit na ni Kristo sa krus. Sabi nga sa Colossus 2:15, inalisan na niya ng kapangyarihan ng mga nasa espiritual na mundo. Amen doon. Kaya yung laban sa opisina mo, sa simbahan o sa ministry mo, totoo yan at mahirap. Pero yung pinal na resulta, hindi nakaduda-duda. Panalo na yan. Napakaganda. At bago tayo maghiwalay ngayon, gusto namin mag-iwan ng isang kaisipan na sana'y pag-isipan mo. Para sa iyo na nakikinig, na marahil ngayon nakakaranas ng matinding bigat, pagkapagod, o kalituhan sa ginagawa mong paglilingkod. Kung pakiramdam mo parang guguho na ang lahat, isipin mo ito. Paano kung ang mga pinakamahirap na sandali sa paglilingkod mo ay hindi senyales na ikaw ay pumapalpak?
paano kung hindi ibig sabihin ito na iniwan ka na ng Diyos o mali yung tinatahak mong landas? Paano kung ang mismong oposisyon at bigat na nararanasan mo ngayon ay ang pinakamalaking patunay na ang ginagawa mo ay may walang hanggang halaga at dahil sa katapatan mo, nanginginig ang kadiliman? Daw yung imahe. Baka ang nakikita mo lang mga malabong anino ng problema at politika. Pero huwag kang matakot doon sa malabo. Patuloy kang magmasid, manalangin ka ng malalim bago pa man pumasok sa laban at magmahal ng may karunungan. Kasi ang kalinawan sa pamumuno, hindi yan laging ibinibigay ng minsanan. Unti-unti yang lumilinaw para sa mga patuloy na naninindigan. Kaya hawakan mo yung tagumpay na yan hanggang sa muli nating usapan.